Akala ko, normal na piyesta lang. Lumaki ako sa probinsya kung saan taon-taon, pare-pareho lang ang nangyayari. May banda, may litsyon, may perya, at syempre, prosesyon. Sanay na ako doon. Pero noong bumalik ako pagkatapos ng ilang taon, may napansin ako. May isang bagay na hindi ko maalala noon, pero ginagawa pa rin nila hanggang ngayon. Dumating ako ng umaga. Maingay, masaya, puno ng tao, parang walang nagbago. Pero si Mama, iba ang kilos. "Anak, huwag kang lalabas mamayang gabi," sabi niya habang naghahain. Napatawa ko. "Ma, piyesta to. Ito nga yung pinakamasaya eh." Hindi siya tumawa. "Basta, pagdating ng 12:00, pumasok ka sa bahay. Kahit anong marinig mo." Akala ko OA lang siya. Hanggang sa napansin ko yung mga kapitbahay namin. Bandang hapon, habang nag-iinuman yung iba, may mga matatanda na nag-aayos, hindi ng dekorasyon, kundi ng mga kandila. Mahahaba, pare-pareho, nakahilera sa kalsada. Parang may dadaanan. Tinawag ko si June, kabataan ko. "Pre, ano to? Parang hindi naman ganito dati." Tahimik siya sandali bago sumagot. "Hindi mo maalala?" "Alin?" Tumingin siya sa paligid bago lumapit. "Yung pangalawang prosesyon." Kinilabutan ako. "Anong pangalawa?" "Yung hindi para sa santo." Tumawa ko. "Loko ka ba?" Hindi siya uminig. Pagdating ng gabi, nagsimula yung normal na prosesyon. May karosa, may santo, may ilaw, may dasal. Sumama ako. Siyempre, wala namang kakaiba. Pero may napansin ako. Maaga silang natapos. Bandang 10 PM pa lang, tapos na. Walang after, walang kasunod. At isa-isa nang umuuwi yung mga tao. Pag-uwi ko, nakasara na yung pinto namin. Kinabahan ako. Binuksan ni Mama, hinila ako papasok agad. "Anong oras na?" tanong niya. "Mga 10 pa lang." "Matulog ka na." "Ma, ang aga pa." "Matulog ka na." Hindi ako nakatulog. Tahimik. Sobrang tahimik. Walang banda, walang tao, parang walang piyesta. Tapos, tumunog ang kampana. Isang beses. Malalim. Hindi sa tunog simbahan, mas mabagal, mas mabigat. Naupo ako. Sumilip ako sa bintana at doon ko nakita. May prosesyon, pero walang ilaw, walang banda, walang dasal. Mga tao, nakaputi, pero hindi tulad ng sa simbahan. Madumi, lumang-luma, at hindi sila naglalakad ng sabay-sabay. Paiba-iba, parang hindi sanay gumalaw. Walang nagsasalita, pero may naririnig ako. Mahinang paghinga. Hindi sabay-sabay, iba-iba, malapit. Hinahanap ko yung santo. Wala. Karosa lang. May laman, pero hindi ko makita ng maayos. Lumapit sila sa bahay namin. Tumigil, sabay-sabay, at doon ko narinig. May kumatok sa pinto. 3 beses. "Anak!" Boses ni Mama, galing sa likod ko. "Huwag kang gagalaw." "May tao sa labas." "Huwag." Tahimik ulit, pero yung katok naging kalmot. Dahan-dahan, parang may kuko. Hindi ko napigilan. Sumilip ako ulit. Wala ng tao. Wala ng prosesyon. Akala ko tapos na. Hanggang sa tumingin ako sa baba. May bakas ng paa. Maputik. Papunta sa pinto namin. At palayo. Kinabukasan, parang walang nangyari. Maingay ulit. Masaya ulit. Hinila ko si June. "Pre, ano yung kagabi?" Matagal siyang hindi sumagot. Tapos sinabi niya, "Hindi sila para sa atin." "Kung hindi para sa atin, para kanino?" Tumingin siya sa simbahan. Tapos sa likod nito, yung lumang parte,
Sarado. Dati, sabi niya, may nilibing dyan, hindi santo. Anong nilibing? Hindi namin alam. Basta simula nun, kailangan may prosesyon. Para saan? Tumingin siya sa akin. Diretso, walang biro. Para hindi sila lumabas. Hindi ako nakapagsalita. Kagabi. Lumabas sila. Bakit? Tahimik siya. Tapos tumingin sa bahay namin. May tumingin sa kanila. Nanlamig ako. Anong ibig mong sabihin? Dahan-dahan niyang sinabi. Pag may nakakita sa prosesyon, hindi na sila kumpleto. May kinukuha sila. Naatras ako. Pre, sino? Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon. Nasa pinto si Mama. Nakatingin sa akin. Hindi gumagalaw. Numiti siya. Pero hindi siya kumurap. At doon ko na-realize, kagabi, binuksan ko yung bintana. Ako nga pala si Bert. Hindi ako naniniwala sa multo, sa aswang o kung anuman. Pero yung nangyari sa Fiesta Disco sa baryo namin, hindi ko pa rin may paliwanag hanggang ngayon. Umuwi lang ako para sa fiesta. Sabi ng tropa ko, "Pre, punta ka sa disco. Madaming chicks. Slow dance night yun." Normal lang, gaya ng dati. Pagdating ko sa covered court, maingay, puno, amoy pawis at street food. May LED lights, may DJ, may listahan ng mga babae sa gilid. Ganun setup dito sa amin. Pipili ka ng isasayaw mo, tapos magbabayad ka sa table. Wala naman akong ini-expect. Tumingin lang ako, isa-isa, hanggang may napansin akong babae sa dulo. Tahimik, nakaupo, hindi nakikipag-usap. Siya na lang, sabi ko. Binayaran ko yung ticket. Lumapit ako. "Sayaw tayo?" Tumanggo siya. Walang ngiti, walang imik. Unang slow dance, okay pa. Medyo awkward pero normal. Maraming tao, nagsasayawan din sa paligid. Pero after ilang minuto, napansin ko may kakaiba. Yung mga nasa paligid namin parang hindi na tumitingin. Parang busy sa sarili nila. Parang hindi kami kasama sa dance floor. "Ang dami ng tao sabi ko. Walang sagot. Tumingin ako sa gilid. Yung mga babae na nakapila kanina, nandun pa rin. Nakaupo. Pareho pa rin ng pwesto. Parang walang nabawasan. Okay, rotation lang siguro, sabi ko sa sarili ko. Pero habang tumatagal yung sayaw, napansin ko isang bagay. Ako lang yung gumagalaw ng sabay sa kanya. Yung ibang tao, hindi tugma sa beat namin. Parang kami lang yung nasa slow motion. Tumingin ako sa DJ. Sandali siyang nakatingin sa amin, tapos umiwas ng tingin. Tumigil yung music bigla. "Break muna!" sigaw ng DJ. Nag-ingay ulit yung crowd. Normal ulit. Pero yung babae sa harap ko, hindi umalis. Nakatingin lang. "Okay ka lang?" tanong ko. Hindi siya sumagot. Pero nakita ko yung kamay niya. Medyo naninginig. Parang hindi siya sanay humawak ng tao. Biglang may lumapit na staff. "Sir, tapos na po yung turn nyo." "Ha? Hindi pa kami tapos." Tumingin siya sa akin ng seryoso. "Sir, wala po kayong kasayaw." Natigilan ako. "Anong sinasabi mo? Kasama ko siya Tumingin siya sa dance floor, tapos sa akin. "Sir, ikaw lang po yung nasa gitna." Tumingin ako sa paligid. Yung babae, wala. Wala sa harap ko. Wala sa paligid. Pero yung kamay ko, nakataas pa rin. Parang may hinahawakan. Napaatras ako. "Sandali, nasan siya?" Tahimik yung staff. Tapos mahina niyang sinabi, "Wala po kaming babae na nakaupo kanina." Kinabukasan bumalik ako para hanapin. Same venue, same setup, pero yung upuan sa gilid, may maliit na papel na nakasabit. Wala ng pangalan, wala ng label,
Parang tinanggal na lang bigla. Lumapit ako sa DJ booth. Kuya, tungkol dun sa babae kagabi. Huminto siya saglit. Parang inaalala niya. Tapos tumingin siya sa akin. Ah, ikaw pala yun. Anong ibig mong sabihin? Tumalikod siya, inayos yung mixer. Normal lang yun dito. May mga gabi talaga na akala mo may kasayaw ka pero wala naman talaga. Natigilan ako. Ha? Ngumiti siya ng konti, parang pagod. Baka ilaw lang o dami ng tao. Tapos binalikan niya yung trabaho niya. Parang tapos niya yung usapan. Umuwi ako. Walang sumunod. Walang nangyari sa labas ng fiesta. Pero hanggang ngayon, kapag may slow music sa kahit saan, jeep, mall, party, napapahinto pa rin ako. Parang may instinct akong iaangat yung kamay ko, kahit alam kong wala namang dapat humawak pabalik. Naniniwala po ba kayo sa engkanto? Hay po, tawagin niyo na lang po akong Rek-Rek. 2014 pa po nangyari to. Pero hanggang ngayon, tuwing naiisip ko siya, parang bumabalik ulit yung pakiramdam. Galing kami noon sa Manila, 5 kaming magkakaibigan. Nagplano lang kami ng biglaang lakad, yung tipong pagod ka na sa trabaho, gusto mo lang huminga sa probinsya. Naaalala ko pa yung biyahe. Mainit sa loob ng sasakyan, yung aircon minsan malamig, minsan wala. Yung isa namin kasama, tulog na halos buong biyahe. Kami ni Joe, kwentuhan lang ng kung ano-ano. Trabaho, bayarin, buhay sa Manila. Yung tipong normal na usapan lang pero pag tumagal, mapapansin mo na pala yung oras. Pagdating namin sa San Miguel, Bulacan, unang napansin ko yung hangin. Iba talaga. Mas malamig, mas mabagal. Yung tipong kahit wala kang ginagawa, parang humihinga ka ng mas malalim. Bandang hapon na nun, napansin namin na medyo kinakabahan na yung driver. Paubos na kasi yung gasolina. Wala kaming makita na gas station kahit ilang kilometro na kaming nasa bundok. Hanggang sa napilitan kaming huminto sa isang maliit na tindaan sa gilid ng kalsada. Yung lugar, sobrang simple. Kahoy na dingding, lumang upuan, tapos yung gasolina nasa bote lang. Yung tipong litro at 500 ml na bote ng soft drinks yung gamit pang salin. Parang normal lang sa kanila. Pero sa amin, kakaiba talaga. Nagpa-refill kami doon. Habang naghihintay, may narinig kaming ingay sa malayo. Videoke, tawanan, parang piyesta. Yung 3 naming kasama, biglang tuwang-tuwa. Pre, may piyesta ata doon. Walang hesitation, pumunta agad sila sa direksyon ng ingay. Kami ni Joe, naiwan sa tabi ng tindahan. Habang naghihintay, napansin ko yung paligid. Sobrang tahimik. Yung hangin minsan umiikot, minsan biglang titigil. Parang may hindi ka makita, pero dumadaan lang. Tapos, may lumapit na matanda. Hindi siya mukhang kakaiba sa una. Normal lang magsalita, parang sanay sa mga dumadaan. Pero yung timing niya, parang sobrang sakto. Parang alam niya na darating kami doon. Nagkatinginan kami ni Joe. Hindi agad takot, pagdududa muna. Nakatingin lang siya sa amin, nakatayo sa gilid. Tapos nagsalita siya. Nakangiti. Halina kayo, kumain muna kayo. Piyesta naman dito sa amin. Una, tumanggi kami. Stranger siya, hindi namin kilala. Pero hindi siya umaalis, hindi rin namimilit ng malakas. Kalmado lang siya, paulit-ulit lang yung alok niya. Habang tumatagal, napapansin namin na yung ingay sa malayo, parang lumalayo. Yung hangin, mas lumalamig.
Yung pagod namin, mas bumibigat. Hanggang sa napatingin kami ulit sa matanda. Nandun pa rin siya, walang galaw, naghihintay lang. Nagkatinginan kami ni Joe. Wala nang masyadong usapan. Sumama kami. Pagpasok namin sa bahay, sa labas maliit lang siya. Pero sa loob, biglang lumawak. Parang hindi tugma. May mesa sa gitna, punong-puno ng pagkain, parang piyesta talaga. May mga tao, nakaupo lang sa gilid, nakangiti. Pero hindi gumagalaw, walang kumakain, walang nag-uusap. Kami lang yung kumakain, kami lang yung gumagalaw. Habang kumakain kami, napansin ko yung mga mata nila. Nakatingin lang, hindi masama, pero hindi normal. Parang pinagmamasdan ka mula ulo hanggang paa. Doon ko naalala yung sabi ng lolo ko. Pag-engkanto, pag tumingin ka sa mata nila, yung reflection mo, baliktad. Napatingin ako sa isa sa kanila, isang babae, tahimik lang, nakangiti. Nung tinitigan ko yung mata niya, napakapit ako sa upuan. Yung reflection ko, baliktad. Biglang bumigat yung pakiramdam ko. Parang huminto yung hangin. Bumulong ako kay Joe. Pre, may kakaiba dito. Alis na tayo. Tumanggo siya, pero nanginginig na siya sa takot. Sinubukan naming tumayo. Pero pagtayo namin, wala na yung labasan. Parang nagbago yung loob ng bahay. Parang lumalaki habang naglalakad ka. Parang naliligaw ka kahit iisang kwarto lang. Natataranta na kami. Yung nasa paligid, papalapit na. Yung mga ngiti, nawawala. At sa sobrang takot, nagkakagulo na kami. Nagsisigawan, tumakbo, paikot-ikot sa loob ng bahay na parang maze. Hanggang sa ma-corner kami. Papunta na sila. Sobrang lapit na. Nakita namin ang pagbabagong anyo nila. Hindi na tao yung itsura nila. Si Joe napahinto sa sobrang takot. At nung susubukan na nilang hawakan, pikit kami. Nagsisigawan kami sa sobrang takot. Ramdam ko yung paligid na parang gumagalaw. Parang sumasabog yung ingay. Hindi namin alam kung gaano katagal. Hanggang sa may tumapik sa amin. Pagmulat namin, nasa damuhan na kami sa gilid ng kalsada. Pawis, hingal, nanginginig. Nandun na yung mga kasama namin at may mga taga-barangay na rin. Sabi nila, nakita raw nila kaming naglalakad papasok sa damuhan. Akala nila iihi lang. Pero maya-maya, sumisigaw na raw kami sa gitna ng mga puno. Kaya sinundan nila kami. Hanggang sa mahanap nila kami. Sinabi ng mga taga-barangay na baka raw naengkanto kami. Tinulungan nila kami, pinakalma, at maya-maya, umuwi na kami pabalik sa Manila. Tahimik kami buong biyahe. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin alam kung totoo ba yun o hindi. Pero isang bagay lang akong sigurado. Hindi lahat ng piyesta para sa tao.